Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Maikling episode lang ito, no? Makikiisa tayo o makikisabay tayo rather sa usapang eleksyon. I'm sure nabalitaan nyo na katatapos lang po ng midterm elections sa Pilipinas. Hindi ko alam kung katulad nyo ako, no? I still like to keep myself updated with what's happening back home, especially when it comes to politics. Lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Ako talagang minomonitor ko pa rin as much as I can yung developments dyan. At ito na nga, no, pagising ko kaninang umaga, guys, yan ang una kong ginawa. Siyempre, pagising ko, sabi ko, oh my, bilangan na. Sino kaya ang nangunguna? But anyway, by the time I publish this episode, likely, klaro na po, may nanalo na mga senators. Okay, yung top 12. Pero hindi po yan ang aking pag-uusapan. Pero gusto ko rin malaman kung ano ang opinion ninyo, anong komento ninyo sa batch of winners this time. But again, ang pag-uusapan natin in this episode is not that, but kung sino ang top 12 ng mga Pilipinong bumoto sa Canada. Okay, I'm just curious, di ba? Total, buhay Canada naman po, madalas pag-usapan natin dito sa vlog na ito. So yan ang ating aalamin. At alam nyo, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, kalahati nung top 12 of the votes that came in from Canada, iba, di ba? Anim lang ang pasok dun sa final set of winners talaga. Okay, una ko guys pinuntahan sa totoo lang yung COMELEC website. Kasi, syempre, that's the official source, ano? At doon naka-breakdown yung votes per location. Vancouver, Ottawa, Calgary, Toronto. Yun nga lang, nung pinress ko isa-isa, nako, hindi po in order, no? yung kanilang pag-organize doon. So sabi ko, ba't ko papahihirapan ang sarili ko? Naghanap po ako ng ibang resource. At ito, nakita ko ang summary sa ABS-CBN. Ayan, meron po sila sa kanilang website. At ang maganda doon, total ng votes from Canada. Doon kasi sa COMELEC website, hindi ko matuntun yung total votes in Canada. Ang nakita ko lang, per location niya. So, mas maganda to, guys. Ayan. O, diba? Partial and unofficial results po ito from COMELEC as of May 12, 2025, 12:58 p.m. 100% na po ng mga boto or election returns from all the locations in Canada were factored in dito po sa results na ito. So basically, ito na yon. Okay? Sige, puntahan natin. Ayan. For Senator, ang number 1 na mga bumoto sa Canada, si Senator Bongo, who by the way is still number 1 pa rin naman po. Pangalawa, Bato de la Rosa. Pangatlo, Rodante Marcoleta, ang dark horse. Many were surprised to see him make it sa top 12, ano? Sa Canada, pangatlo siya. Pang-apat, Bam Aquino. Pang-5, Kiko Pangilinan. Dito na tayo, 6 pababa. Dito na magkakaiba ang resulta, no? Sa final results ba? Okay, pasok sa pang-anim, sa mga bumoto po dito sa Canada, I see, naku nawala, sorry. Si Jimmy Bondoc, ayan, ang singer, attorney. Pang-7, si Vic Rodriguez. O pang-8, pasok si Heidi Mendoza sa boto ng mga Pilipino dito sa Canada. 9th, Raul Lambino, ayan. 10th, Ping Lacson. Pasok din yan talaga sa final, ano? 11th, PDP Labans JV Hinlo. At, pasok sa top 12 na mga bumoto dito sa Canada, no? Si Philip Salvador. Naging epektibo ang kanyang campaign sa mga Pilipino dito sa Canada. O, diba? I think, kalahati. Iba. Diba? Anong observations ko dito? Ano pa ba? Marami ito, I would assume. Parang nag-block voting yung mga DDS dito sa Canada, diba? Because many of them made it. Half of them made it. Of course, it's good to see na may pambalanse. Yan, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Heidi Mendoza. But again, si Ma'am Heidi, hindi po siya nakapasok sa final 12.
Ayun. At for party list, if you're also curious, sino ang pumasok? Ayan. First, Duterte Youth. Pangalawa, Akbayan. Yan din po ang dalawang top. Sa totoo lang, sa party list results, no? Pangatlo, ML. I believe this is Mamamayang Liberal. Ayan, si former Senator Laila de Lima po ang pambato dyan. Ang first nominee nila. Yung pang-apat, naku, hindi ko na po alam to. Sino ba to? Epanaw Sambayanan, no? Meron silang 664 votes. And ACT CIS, ayan, ang mga Tulfo. Panglima po, nakakuha po ng 455 votes. Oh, ayan. How do you guys feel about the turnout of the elections in general? Okay, in general. Happy ba kayo? Is it what you expected? Guys, ang daming mga no? Surprise. Mga surprise. Halimbawa, no? Si Bam Aquino and Kiko Pangilinan, they ranked very poorly in surveys. Pero ngayon, tinam nyo, nasa top sila. Teka, curious pala ako, no? Teka. Kasi inaabangan ko, sa totoo lang guys, isa sa mga inaabangan ko halimbawa is si Willie Revillame. Kasi nung survey, sabi ko, aba, nasa top 12 ito Pero yun na nga, hindi po siya nanalo. Sa Canada, pang ilan siya? I'm curious. Saan ba? Guys, by the way, si Erwin Tulfo in Canada, pang 25 lang siya. Malayo, diba? Let's see. Si Willie Revillame. Oh, si Manny Pacquiao. Ito pa, ano ba yun? Tagal lumabas ni Willie. Manny Pacquiao was 31st lang sa choice ng mga Pinoy sa Canada. Willie Revillame, where are you? Oh, yun, 39th. Nasa 39th po siya. Aba, just above. Naku, nawala ako. Just above. Bong Revilla. So, pang 40 si Bong Revilla. Again, I'm talking about the votes that came in from Canada. Oh, diba? What do you guys think? Oh, I have to admit, hindi ako na-surprise na ito ang resulta sa mga votes from Canada because kapag ino-observe ko yung social media feed ko sa mga nagpo-post na mga nandito sa Canada, posts nila about related to elections, many of them, more of them were really aligned doon sa mga, kumbaga, obvious sa akin na mga pro-Duterte po sila. Kaya, yun din ang lumabas dito, no? Ilan yung affiliated with the Dutertes here? Bongo, Bato de la Rosa, yan, si Marcoleta, Jimmy Bondo, Vic Rodriguez, yan, Raul Lambino, JV Hinlo, Philip Salvador. Aba, 8 pala. Ano ba yan? Oh, more than half. More than half. Okay. So, kayo ba? Bumoto ba kayo? How do you guys feel? As you know, no, marami rin pong umaalis ng Pilipinas, not necessarily going here to Canada. I think over the years, many people I've met, isa po sa mga dahilan kung ba't sila umaalis ng Pilipinas is because of the system of governance back home, no? Yun lang naman. Let me know what you guys think. How does this make you feel? Itong election results po natin. By the way, sa mga curious, nahiyaman akong sabihin, hindi po ako nakaboto sa election na to. You know, I feel bad about it, but that's what it is. Kasalanan ko rin po yun. Yan, hindi ako nakaboto in these elections that could be my last chance to vote. Sa totoo lang. Anyway, yun lang naman po. I will end this episode here. O, diba, ang ikli. I'll see you guys in the next one. Bye!